Magandang hapon po, Guro! Kumusta kayo sa araw na ito? Mabuti naman po! Mabuti naman kung ganon. Handa na ba kayo sa ating unang aktibidad ngayong hapon? Opo! Handa na ba kayo? Opo! Mabuti naman kung ganon. Ang ating unang aktibidad ngayon ay tinatawag na head, shoulder, knees, and lower. Game. Ito ang mga panuto na dapat ninyong sundin. So ito ang unang grupo, pangalawang grupo, pangatlo, pang-apat, at lima. Lagi maklaro. Ang leader ng bawat grupo ay pipili ng dalawang membro mula sa kanyang grupo. Tumayo lahat. Very good. TV. Tatayo ang mga napiling miyembro na nakaharap sa isa't isa. Sa pagitan nila nakalagay ang cup na nakabalikan. Tatawag ako ng mga bahagi ng katawan tulad ng ulo, balikat, tuhod at katawan na dapat hawakan ng mga kalahong gamit ang dalawang kamay. Ngunit kapag sinasabi ko ng salitang cup, ang pares ay susubuking agawin ng tasa. Ang limang mag-aaral ay kakakuha ng panalo at bubunot ng mga salita mula sa basket na kailangan nilang i-partner sa mga nakapaskil sa pisara. Okay, unang grupo, pumunta dito sa harap. Isang teacher. Maya na kayo. Okay. Sige. Bakit? Okay. Kapag sinasabi ko ng salitang cup, ang partner ay susubuking agawin ang tasa. Okay. Okay. Are you ready? Ang dami kayo mga bata. Opo. Okay. Head. Head. Knees. Cup. Okay. Pumunod dito. Yes. Maaari ka na. Okay. Pangalawang grupo. Okay. Are you ready? Ano na ba kayo mga bata? Teacher. Okay. Shoulder. Head. Shoulder. Up. Okay. Okay, pangatlong grupo. Okay. Head. Shoulder. Knees. Up. Okay. Pang-apat. Okay. Knees. Shoulder. Shoulder. Top. Okay. Pang-limang grupo. Okay. Head. Shoulder. Cup. Okay.
sabay ka. Ano ang pagkakatulad sa dalawang pares ng salita? So ano ang pagkakatulad ng dalawang pares ng salita? Roasting. Ano ang magkakatulad sa dalawang pares ng salita? Ang magkakatulad sa dalawang pares ng salita ay ang sikat. Okay, maraming salamat. Ngayon mga bata, base sa aktibidad na iyong ginawa, ito ay konektado sa ating paksang tatalakayin ngayong hapon. So base sa aktibidad na iyong ginawa, ano kaya sa tingin ninyo ang ating paksang tatalakayin? Irish. Sa tingin ko po, parang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa magkatumang salita. Okay, maraming salamat. So, ang ating paksang tatalakayin ngayong hapon ay tungkol sa mga salitang magkatugma. Basahin naman nila unit. Sa tulong ng mga iba't ibang gawain, ang mga mag-aaral ay inaasahang makapagagawa sumusunod na may 85 na kawastuhan. Nagkakasuboy sa salitang magkatugma. Nagkakaroon ng mahusap gamit ang salitang magkatugma. Nakakahalahan ang salitang magkatugma sa araw-araw na buhay. Ngayon mga bata, ang ating paksang tatalakayin ay tungkol sa mga salitang magkatugma. Ano ang salitang magkatugma? May ideya ba kayo kung ano ang salitang magkatugma? Ninyo! Sa tingin ko po bro, ang salitang magkatugma, ito yung mga salitang magkapareho ang kanilang hulihan sa lipunan. Okay, maraming salamat ninyo. So, ang salitang magkatugma ay ang tawag sa mga salitang magkapareho ang tunog sa hulihan ng bawat salita. So, sa madaling salita mga bata, so ang salitang magkatugma, ito ay magkapareho ang tunog sa hulihan ng bawat salita. Basahin mga bata. Ang tugma ito ay magkakatulad ng mga tunog sa huling pantig sa dalawa ulikang kanuturo. Sa araw-araw natin ng hindi na napapansin na gumamit na pala tayo ng mga salitang magkatugma. Madalas itong gamitin sa mga biglang at mga awitin dahil madali ito masahulo at magandang pagkilan sa tenga. Ngayon mga bata, may mga halimbawa akong inihanda dito. Una, kapote, sayote. So, sa salitang kapote at sayote, ito ay parehas na nagtatapos sa letra K. So, ang huling pantig ng mga dalawang pares na salita, ito ay tinatawag na magkatugma. Lobo, tabo, ilaw, dilaw, gunting, puting. Talong, ilong, mata, bata, kahon, dahon, bayong, gitara, kusara, pisara, pintura, baso, pala, bala. Ayun mga bata, ito ay mga halimbawa ng salitang magkatugma. Ngayon mga bata, para mas lalo niyo pang maintindihan, gusto ko kayo naman ang magbibigay ng pares dito na nakapasil dito sa harapan. Okay. Teacher. Nino. Jesserme. Charmaine. Jamaica at saka Rosalie. Okay.
Latina. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sobrang Latina. Okay, tumayo. Okay, 1, 2, ready, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sobrang Latina. Okay, maraming salamat mga bata. Basahin ang inyong mga sagot. Midas, Arias, Gatas, Buras, Suwan, Buwan, Ulo, Gusto, Kusina, Aring. Okay, maraming salamat mga bata. Ngayon mga bata, para mas lalo niyo pang maintindihan ang ating paksang tinatalakay ngayong hapon, ay may gagawin tayong masayang aktibidad. Ito ay tinatawag na fact or lie. Tungkulin kung ang valis ng salita ay magkatugma, sabihin ng fact kung ang valis ay magkatugma at bluff naman kung hindi. Okay, handa na ba kayo mga bata? Okay. Lata, bata! Ito ay okay. Bila! Very good! Ito ay lata! Bata! Ito Ayun. Mayroon akong mga kasalungan sa inyo. Charming! Yes. Basahin ang inyong mga kasalungan. Ano ang salita ang magkatugma? Ang salita ang magkatugma, teacher, ay yung hulihan niya ay magkatugma. Yung mga salita may siya ay magkatugma. Magaling! Charming! Ito ay parehos ang hulihan. Johani! Ano-ano? Halimbawa, teacher, gatas, butas, suman, buwan, buto, buto, tingan, buwan. Okay, maraming salamat, Johani! Elsie! Bye. Paano natin nalaman na Dilat balat. Dilat balat. nalaman natin salita Okay, maraming salamat. Ninyo! Basahin. Balot kailangan pangalagaan ang salitang magkatugma. Bakit kailangan pangalagaan ang salitang magkatugma sa araw na pamumuhay? Malaga ang salitang magkatugma. Guro, sapagkat ang salitang magkatugma ito yung nagbibigay sa atin ng kalinawan sa ating pang-araw-araw. Okay, maraming salamat ninyo, Vivian, Sina, Charmaine, Johanny, Elsie, at ninyo ng Ropa Mega! Ano ba yun? Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, go, go, go! Okay, everybody's done! Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, go, go, go! Okay. Yan mga bata, lumama naman tayo sa huling aktibidad ngayong hapon. Ito ang ikalawang baitang. Ito naman ang ikatlong baitang. Basahin, ikalawang baitang. Patawarin ang bawat salitang magkatugma. Ikatlong baitang. Ibigay
Kiki, Abibul. Kiki. Okay. Narito ang mga pakayaan ng pagpupunto sa ikatlo gaitang. Salitang magkatugma. Pagsulat ng pangungusap. So, salitang magkatugma ito ay nakapagbibigay ng dalawang pares ng salitang magkatugma. Sa 2, nakapagbigay ng isang pares ng salitang magkatugma. Sa 1, hindi tugma ang binigay na pares ng salita. 0, walang ibinigay na pares ng salita. Okay, maaari na kayo magsimula mga bata. Alas-alas pa na ang mga ang dalawang break-up ay natapos na. Maika. Okay. Unang grupo, pangalawang baitang basahin. Ninyo. Ito po ang ginawa namin turo sa pangalawang salita. Pagkamali ng bawat salitang magkatugma. Sa unang salita turo, kawayan. Ang kawayan ay papunta sa sampayan. Sa pangalawa, ngipin. Ang pagsalitang magkatugma ng ngipin turo ay papunta naman siya sa lampin. At sa pangatlo naman turo ay ilong. Sa ilong ay papunta sa talong. Ang salita magkatugma ay talong. At sa pangapat, malakas. Matigas. Malakas ay papunta sa tumakas. At sa panglima ay sulat. Ang sulat ay nasa kalat. Ang kanyang salitang magkatugma ay kalat. At sa pang-anim ay ang bulaklak. Ang bulaklak ay naka sa pagkuya. Okay. I-check kung tama ba. Kawayan. Sampayan, tama ba, Ramana? Ngipin, lampin. Tama. Ilong, talong. Malakas. Wala sa biguan sa tingin. Time na. Good. 20, 40, 60, 70, 80, 90. Okay, very good.
Problema kasama. Napapawi ang ating problema kasi meron tayong kaibigan kasama. Naglalim at subalit. Naglalim si Jose sa kanyang